I am here today at NKTI to have a look at the additional facilities, but also to start the new programs that we have instituted, wherein the coverage of PhilHealth for dialysis patients and for kidney transplant patients has been increased, and the coverage of PhilHealth. And that is why we are looking at the facilities. Baka naman pinaganda na yung mga facilities ngayon dito. Meron pa tayong tinatayo na building for hemodialysis patients. And that we will be able, perhaps, pwede na natin tignan yan by the end of the year. But this is because ang pinakamataas talaga, one of the highest incidences of diseases in the Philippines is chronic kidney disease. So this is why we have responded in this way. So that, ito, basahin ko muna yung kodigo ko para hindi ako magkamali. Before, nung nakaraan, ang sinasagot ng PhilHealth ay 144 sessions ng dialysis. Ngayon, ang sinasagot na ng PhilHealth is 156 sessions. At dati, meron pa ring binabayaran ng pasyente kapag nag-dialysis dahil may kulang pa, kailangan pa mag-pay out ang pasyente. Ngayon, hindi na. Tinasa natin ang halaga ng coverage mula dati sa 4,000 piso. Ngayon ay ginawa natin 6,350 para sa kabuong benepisyo halos 1 milyon or 990,000 pesos lahat-lahat. Dinakilyan natin coverage. Sumunod na noong 2024, ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant ay 600,000. Ngayon, palalakihin na natin hanggang sa 2.1 million pesos na ang coverage para mabawasan ng mga. At sa unang pagkakataon, mapapatupad na natin ang mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Mayroon din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon.